Hello mga kaprobinsya, balik tayo at welcome na naman sa ating isang episode. Meron lang tayong pag-usapan ngayong umaga nito. And of course, ngayon na nagpalabas ng Proclamation number 1318 ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po'y tungkol sa usapin. No, meron siya mga inilatag. Bakit nagkakaroon tumawag siya calling the Congress of the Philippines, the upper and the lower house. No, pag sinabing Congress of the Philippines to a special session. So, tumatawag siya ng isang special session. Of course, based sa Section 15, Article 6 of the Constitution, 1987 Constitution. And of course, merong mga panukalang napaka-importante, kasama na dito yung mga sub-priority legislative measures na kailangang maisulong. Ang National Center for Geriatric Health, kasama ng amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or GASPE Act, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations, AX Act, at amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, and last, merely and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas Schools Act, ang pagpapaayos nito, at ang amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, at ang Anti-Political Dynasty Law, at Presidential Merit Scholarship Program, and such other measures aimed to strengthen the social protection and uplifting the lives of Filipino people. Yun ang nakasaad sa Proclamation number 1318, mga panukalang batas na nakabinbin ngayon na kailangang maaksyonan. These are an immediate need. Ngayon, bakit natin pinag-usapan ito? Bakit natin i-share sa inyo at bakit natin nagawa ng content at nagawa na i-vlog natin ito? Kasi mga kaprobinsya, alam natin ng Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives ay naka-adjourn sinidie. So meaning wala silang sesyon until such na babalik para sa sona ng Pangulo. Pero tumawag ng isang special session ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Miyerkules, June 17, 2026. Now, merong isang senador na palabas na ng video na kung sakasakaling magkaroon ng special session, he will be there. Pakinggan po natin si Senator Joel Villanueva. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Sakto naman siya, at least masaya tayo. Inilabas niya na talagang seryoso at meron siyang tinawag niyang sagrado ang pagiging senador at ang trabaho, ang duties and responsibilities ng isang senador at kailangan magampanan ito. At masaya rin ako mga kaprobinsya. Bakit? At least matuldukan na yung problema natin. Sana matuldukan na sa presensya ni Senator Joel Villanueva at sana yung mga senador ng Cayetano Block o anong tawag namin sa inyo, please, if you have due respect, sabi mo nga, Senator Alan Peter Cayetano, dapat kailangan na respetuhin ang different branches of the government. Ang executive, judiciary, and legislative. Ngayon, nagpatawag ang executive ng isang special session that is based on Section 15, Article 6 of the 1987 Constitution na ang presidente ay pwedeng magpatawag ng isang special session kahit na naka-adjourn sinidie kayo. Dapat pumunta kayo. Dapat gampanan ninyo ang inyong mga trabaho bilang senador. Or else, baka mamaya magkaroon ng mga Pilipino na kung hindi nyo patuloy nyo pa rin i-disregard yung mga duties and responsibilities ninyo bilang mga senador, might as well, tanggalin na lang natin yung Senado, kagumukha ng mga
progressive countries, marami naman diyang mga progressive countries na walang senado, right? Siyempre, nasa constitution natin at we have the due respect at malaki ang aming respeto sa 1980 sa ating constitution. Kayo lang naman minsan ang hindi nagre-respeto at iniiba ninyo ang inyong mga interpretation. Gusto ninyo ang inyong interpretasyon sa constitution ang masusunod. Dapat ngayon sundin natin word for word as per utos ng constitution na dapat mag-attend kayo at makilahok kayo sa isang special session na tinawag ng ating executive. Kaya kayo, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, gawin nyo naman yung mga duties and responsibilities ninyo. Huwag kayong gumawa ng inyong gustong anong mangyari. Enough is enough. No, tama na yan. Panahon naman para sa amin. Mahiya kayo sa mga bumoto sa inyo kasi ako mismo hindi ako bumoto sa inyo. Mahiya na lang kayo sa kanila, sa mga bumoto sa inyo. Gampanan nyo yung inyong mga duties and responsibilities, sumali at na makilahok kayo sa special session this coming Wednesday. And of course, tanggapin natin kung sakasakaling meron namang tatalon or magkakaroon man tayo ng newly elected na Senate President, wala tayong magawa dyan kasi tinanggal ka na sa Senator Alan Peter Cayetano. Kahit kami, ordinaryong tao, naniniwala kami na hindi na ikaw ang Senate President. Wala tayong Senate President. We do have an acting Senate President lang. No? So, as acknowledged by different by the executive, by the lower house of representatives, no. So at ang ibang mga sangay ng gobyerno, wala na tayong magawa diyan. All right? And they have the legality. After all, meron namang precedents na nasundan yan at naging sinasandigan. Kaya kailangan natin sundin na lang natin at tanggapin natin ang katotohanan. Kung magkakaroon ng chance to elect a Senate President, tanggapin natin kung ano talaga ang nararapat para sa ating bayan. Tama na, Hedwan. Tama yung mga drama ninyo. Yung may mga kaso, huwag nyo nang itigil at don't push on. Sinasabi mo na kalayaan and the truth. We are, hindi kami idiot. We are rationals. We are rational beings. Nag-iisip din kami and we tend to analyze. Alam namin yan. So, sana ang sa amin lang, ang sa akin lang, di ba mga kaprobinsya, dapat sumunod kayo and give due respect sa other branch of the government, which is the executive, who is calling a special session sa Kongreso na dapat may mga maamyendahan at ma-address ng mga nakabinbin na mga bills at dapat ma-actionan na ito. So yun lang po. No? Calling Alan Peter Cayetano Block, sumali kayo sa session this coming Wednesday, June 17, 2026. This is based on the proclamation number 1318 called by no other than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. So yun lang po. Sana expect natin yan at sabay nating panuorin kasi live naman yan. Sabay-sabay nating panuorin ang special session na yan. Thank you very much. Ingat po tayong lahat. God bless the Philippines. China out.